Sa gitna ng kalituhan ay unti-unting nagkamalay si Ming at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malambot na higaan at ang paligid ay puno ng lilang usok na hindi niya makita ng malinaw at ito ay isang hindi pamilyar na lugar. Bulong niya sa kanyang sarili kung nasaan siya at naalala ang tila pagpatay sa kanya at ang kapangyarihang ito ay sadyang nakatatakot at wala siyang kalaban-laban at nagtaka kung ganito ba talaga kalakas sina Su Rongrong at Yun Xiang. Isang pamilyar na tinig ang sumagot na siya ang may gawa noon at isang matandang mukha ang lumitaw sa kanyang harapan at nagulat si Ming at sumigaw na ito ang Temple Lord ngunit itinama siya nito at sinabing tawagin na lamang siyang guro. Bahagyang natigilan si Ming at agad na sumunod at binati ito bilang kanyang guro at tumawa ang Temple Lord at nagtanong kung puno siya ng katanungan at tumango si Ming at nagtanong kung bakit siya pinatay nito. Ipinaliwanag ng Temple Lord na hindi niya ito pinatay at sa halip ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na Great Reincarnation Technique upang itaas ang kanyang buhay at tinanong kung nararamdaman ba niya ang malaking pagbabago at sinubukan ito ni Ming at nagulantang ng matuklasang ang kanyang Divine Infant at katawan ay parehong lumakas ng higit sa doble at tuluyan siyang natulala at pabulong na nagtanong kung bakit ito ginawa ng kanyang guro. Bumuntong hininga ang Temple Lord at sinabing bago ito ay dapat muna nitong malaman ang kanyang tunay na pangalan. Siya ay si Ao Tian at noong kabataan niya ay nanaig siya sa mundo at nakipaglaban maging sa mga Supreme God at marahil ay dahil doon ay marami siyang naging kaaway at sa loob ng ilang libong taon ay 12 tagapagmana ang pinatay at sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang mangyari muli ang gayon kaya ginawa niya ang planong ito upang bigyan si Ming ng ibang pagkakakilanlan sa mundo. Narinig na ito ni Ming mula kay Su Beijian at hindi niya napigilan ang magtanong kung anong uri ng puwersa ang may kakayahang pumatay sa harap mismo ng Temple Lord at bumuntong hininga ito at sinabing matagal na niyang sinusundan ito at may mga bakas ngunit hindi niya pa rin matukoy ang pumatay. Nagtanong si Ming kung ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay sapat na upang hindi siya matuklasan at nag-alinlangan siya kung ito ay sapat na ligtas. Ngumiti ang Temple Lord at sinabing ang totoo ay hindi siya ang tunay na tagapagmana at nagulantang si Ming at muntik nang tumalon at sinabing hindi pala siya ang tunay na tagapagmana. Kinumpirma ito ng Temple Lord at sinabing sa hinaharap ay magsisilbi siyang attendant ng kanyang senior brother at nakaramdam si Ming ng pagkabigo at agad na naunawaan ang tunay na plano ng Temple Lord at naisip na noon pa man ay mayroon ng tunay na tagapagmana na lihim na iniingatan. Nagtanong ang Temple Lord kung sa palagay niya ay hindi ito makatarungan at mapait na ngumiti si Ming at sinabing wala itong kinalaman sa katarungan at pinili ng Temple Lord ang kanyang senior brother bilang tagapagmana dahil mas mataas ang kanyang talento. Sumang-ayon ang Temple Lord at sinabing ang kanyang senior brother ay isang henyong minsan lamang lumitaw sa loob ng 10,000 taon at upang mahanap ito ay dumaan siya sa hindi mabilang na paghihirap at pinatay pa ang ibang malalakas na nilalang at nakagawa ng maraming kaaway. Naunawaan ni Ming na ang planong ito ay upang protektahan ang kanyang senior brother at siya bilang peking tagapagmana ay siyang magiging target ng asasinasyon at kinumpirma ito ng Temple Lord at sinabing kahit itago niya ang kanyang pagkakakilanlan ay malamang na matutuklasan pa rin siya at papatayin. Nagtanong si Ming kung mapoprotektahan ba siya ng Temple Lord at direktang sumagot ito na hindi dahil kung kaya niya ay hindi sana namatay ang mga naunang tagapagmana at napakaraming paraan ng pagpatay ang kalaban at mahirap itong hadlangan. Nagtanong muli si Ming kung ano ang mangyayari kung siya ay mamatay at sumagot ang Temple Lord na pipili siya ng panibagong peking tagapagmana hanggang sa tuluyang lumakas ang kanyang senior brother at hindi na matatakot sa mga pagtatangka kaya si Ming ay may mabigat na misyon at ang kanyang hinaharap ay sadyang mapanganib ngunit bilang kapalit ay bibigyan siya ng sapat na kabayaran at hindi rin niya isinasantabi ang posibilidad na balang araw ay siya ang maging Temple Lord. Nagtanong si Ming kung ibig sabihin nito ay kapag namatay ang kanyang senior brother at siya ay nakaligtas ay siya ang magiging tagapagmana at kinumpirma ito ng Temple Lord at sinabing ang kanyang senior brother ay nagsasanay sa lihim na pagkakakilanlan at may mataas na posisyon at may malaking tsansa itong magtagumpay ngunit walang katiyakan at kung ito ay mamatay at siya ay mabuhay ay siya ang papalit. Bumuntong hininga si Ming at sinabing siya ay talagang kaawa-awa ngunit tiniyak ng kanyang guro na hindi siya pababayaan at bibigyan siya ng sapat na kabayaran. Dahil si Ming ay isang praktikal na tao ay agad siyang nagtanong kung ano ang kanyang kabayaran at ipinaliwanag ng Temple Lord na bilang peking tagapagmana ay mayroon siyang malaking resources at ang Immortal Temple ay may malalim na ugat at napakalakas na puwersa at lahat ng ito ay maaari niyang gamitin. Nagtanong si Ming kung hindi ba lalong magiging mabangis ang pag-atake sa kanya kapag mas marami siyang ginamit na resources at ngumiti ang Temple Lord at sinabing nakasalalay ito sa kanyang kakayahan at napansin nitong ang kanyang kapalaran ay sadyang matibay at maaaring makaligtas siya hanggang sa huli at maging susunod na attendant.
Nagtanong si Ming kung dapat ba niyang makilala ang kasalukuyang attendant bilang kanyang kahalili at ipinagtapat ng Temple Lord na siya mismo ang attendant at sa panlabas ay patay na siya upang mas maprotektahan silang dalawa ng kanyang senior brother. Nagulat si Ming at sinabing ang Temple Lord ay nagpapanggap lamang pala bilang attendant at ang tunay na attendant ay namatay na sa kanyang lugar at nalungkot ang Temple Lord at sinabing ang attendant ay mayroon pang 1,000 taon na dapat mabuhay. Nakaramdam si Ming ng lamig sa kanyang likod at naisip na ang plano ng Temple Lord ay sadyang napakalalim at puno ng hindi inaasahang mga pangyayari at ang mga tao sa labas ay naniniwalang siya ang tagapagmana ngunit ang totoo ay mayroon ng tunay na tagapagmana na mabilis na lumalago at kahit siya ay mamatay ay hindi ito maaapektuhan. Biglang nakaramdam si Ming ng pagkainis at naisip na matapos ang lahat ng kanyang pananabik ay isa lamang pala siyang taga-suporta at maaaring isang taga-suportang mamamatay sa unang laban. Tila naramdaman ng Temple Lord ang kanyang galit at ngumiti at sinabing kung ayaw niya ay maaari siyang umatras ngunit mapait na ngumiti si Ming at sinabing huli na ang lahat at ang plano ng kanyang guro ay napakalalim na at paano niya hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan nito. Nang marinig ito ng Temple Lord ay nagtanong kung handa siya at sumagot si Ming na handa siya at umaasa lamang siya na ang kanyang senior brother ay mabilis na lalago at magiging isang pinakamalakas na nilalang upang pamunuan ang Immortal Temple sa kaluwalhatian. Tiniyak ng Temple Lord na ang kanyang senior brother ay nasa 5th realm longevity na at sa loob ng 100 taon ay maaabot nito ang 9th realm at maging ang Eternal Realm at siya ay isang tunay na henyo at kahit ang Temple Lord na mayabang ay aminadong malayong mas mababa rito. Nagtanong si Ming kung ang kanyang senior brother ay isang upper grade Dao body at tumawa ang Temple Lord at sinabing hindi ba niya alam na sa itaas ng Dao body ay may tinatawag na Supreme Body at nagulat si Ming at nagtanong kung ito ang katawang nakatakdang maging isang Supremo at kinumpirma ito ng Temple Lord at sinabing ang Supreme Body ay lumilitaw lamang ng isang beses sa bawat 10,000 taon sa lahat ng dimensyon at ang kanyang senior brother ay may ganitong katawan. Tinapik siya ng Temple Lord at sinabing dapat siyang mabuhay upang masaksihan ng paglago ng kanyang senior brother at ipagmamalaki niya ito at tumango si Ming at sinabing gagawin niya ang lahat upang mabuhay at nagtanong kung ano ang susunod niyang gagawin at kung kailangan niyang magpalit ng pagkakakilanlan. Sumagot ang Temple Lord na hindi na niya kailangang baguhin ang kanyang mukha at maaari na lamang siyang bumalik sa Tianyuan at magtago upang magsanay dahil sa kanyang kasalukuyang kahinaan ay malamang na hindi pa siya papatayin ng kabilang panig. Nagtaka si Ming at nagtanong kung hindi ba mas madali siyang patayin ngayon at ipinaliwanag ng Temple Lord na ang 12 na unang tagapagmana ay pinatay sa pagitan ng 1st Realm at 3rd Realm longevity at hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Nakahinga ng maluwag si Ming at naisip na hanggat hindi pa siya umaabot sa longevity realm ay ligtas siya at kapag umabot siya sa antas na ito ay hindi na siya tiyak na matatakot sa kanila at ang tinatawag na Supreme Body ay hindi niya gaanong pinansin dahil balang araw ay magiging isa siyang Supreme God at ano ang halaga ng Supreme Body kumpara roon. Binigyan siya ng Temple Lord ng isang message token at sinabing maaari siyang makipag-ugnayan dito anumang oras at tinanggap ito ni Ming at nagmungkahi na huwag na siyang magtago at direktang ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil kung tiyak na matutuklasan din siya ay bakit pa siya magpapakahirap. Matapos mag-isip ay sumang-ayon ng Temple Lord at sinabing ang paghahalo ng totoo at hindi totoo ay mas lalong magpapalito sa kalaban ngunit iminungkahi na pansamantala ay magtago muna siya. Sumang-ayon si Ming at nagpaalam at ikinaway ng Temple Lord ang kanyang kamay at naramdaman ni Ming ang pag-ikot ng kanyang paningin at pumasok siya sa isang teleportation formation at pagkalipas ng ilang sandali ay lumitaw siya sa isang luma at sirang formation sa kailaliman ng kabundukan ng Tianyuan na hindi alam ng sinuman. Paglabas niya ng kabundukan ay natuklasan niyang siya ay nasa silangan ng Tianyuan at malapit lamang sa kanyang Heavenly Dao sect at dahil hindi siya agad makakabalik sa Immortal Temple ay nagtungo na lamang siya sa kanyang paaralan upang tingnan ang pag-unlad ng kanyang mga alagad. Sa Heavenly Dao sect mula nang umalis si Ming ay ang mga alagad ay tahimik na nagsanay at nagtuon ng kanilang buong pansin at dapat malaman na ang mga taong ito ay pawang mga nangunguna sa mundo at hindi man lamang pinapansin ang kapangyarihan ng estado ngunit mula nang dumating sila sa Tianyuan ay natanto nilang may mas mataas pa sa langit at may mas malakas pa sa tao at sila ay hindi man lamang kasinlaki ng langgam at sadyang napakahina kaya walang sino man ang nangahas na magtamad at dahil sa kanilang pagmamataas at sa kanilang kinabukasan ay lahat sila ay nagsikap ng husto at sa kabutihang palad ay talagang maganda ang kanilang talento at kamakailan lamang ay nagpadala si Ming ng maraming resources sa pamamagitan ni Ma Xianqiao kaya mabilis ang pag-unlad ng bawat isa.
Pagdating ni Ming sa gate ng paaralan ay isang alagad ang lumabas at handa na sana siyang pagsabihan, ngunit nang makita si Ming ay labis siyang natuwa at agad na yumuko at sinabing bumalik ang kanilang pinuno. Tumango si Ming at sinabi sa alagad na ito na isang martial dominator na at pinuri ito at nagtanong kung ano ang kalagayan ng iba. Ang alagad na bihirang makausap si Ming ay nakaramdam ng labis na karangalan at mabilis na sumagot na ang kanyang mga senior brother ay mabilis ang pag-unlad at sina Tang Yuansheng at Ye Yuanhuang ay parehong umabot na sa martial art saint at sina Ye Yuanlang, Bai Yuanxian, Pan Yuanlong, Wu Yuanji, at Su Yuanzhen ay matagal nang nasa Supreme Master at tuwang-tuwa si Ming at sinabing naabutan na pala nila siya at nagtanong kung ano ang kalagayan ng iba pa. Sumagot ang alagad na sa 36 na ordinaryong alagad ay kalahati ang umabot sa Supreme Master at ang iba ay Martial Dominator at sa 108 tagapaglingkod na alagad ay 39 ang naging Martial Dominator at ang iba ay nasa Martial Supreme o Great Martial Master at ang alagad ay kamakailan lamang umabot sa Martial Dominator. Ngumiti si Ming at sinabing mabuti ito at ang lahat ng umabot sa Martial Dominator ay itataas sa ordinaryong alagad bukas at tuwang-tuwang nagpasalamat ang alagad at sinabing sasabihin niya ito sa lahat at masayang umalis. Tumawa si Ming at direktang pumunta sa pangunahing bulwagan na ginagamit lamang sa mga pagpupulong at hindi karaniwang binubuksan at sa kanyang pagdating ay bumukas ang pinto at kusang tumunog ang kampana at nang marinig ito ng mga alagad ay agad silang nagmadaling pumunta sa bulwagan. Hindi nagtagal ay napuno ito ng mahigit 100 tao at lahat sila ay nakatitig kay Ming na puno ng pag-asa. Sabay-sabay silang yumuko at bumati at marahang tumango si Ming at sinabing hindi na kailangan ang labis na paggalang at pagtayo nila ay nagtanong si Ming kay Tang Yuansheng kung maayos ba ang lahat sa kanyang pagkawala at magalang na sumagot si Tang Yuansheng na maayos ang lahat at ang lahat ng alagad ay tahimik na nagsasanay at hindi nakikialam sa mga panlabas na gawain. Nasiyahan si Ming at sinabing iyan ang tunay na mga alagad at pinuri sina Tang Yuansheng at Ye Yuanhuang na parehong nasa Lesser Saint Realm tulad niya ngunit nahihiyang sumagot si Ye Yuanhuang na hindi sila makakapantay sa kanilang master at pakiramdam niya ay mas lalong nakatatakot ang kanyang master ngayon at maging ang isang Third Realm deity ay hindi nito kayang labanan. Hindi ito pagmamayabang at talagang may ganoong lakas si Ming at ang isang Third Realm deity ay kaya niyang patayin sa isang pitik ng kanyang daliri. Sinabi ni Ming na sa martial arts ay ang kakayahang pumatay ang pinakamahalaga at ang patuloy na pagsasanay lamang sa loob ay hindi ang tamang landas kaya sa panahong ito ay bibili siya ng ilang mekanismo at talisman soldiers para magamit ng kanyang mga disciple sa kanilang pagsasanay. Sumang-ayon ang lahat at sinabi ni Pan Yuanlong na nais nilang malaman kung maaari silang lumabas upang magsanay. Ngumiti si Ming at nagtanong kung ilang taon pa lamang ay hindi na sila mapakali. Sumagot si Pan Yuanlong na hindi sa siya ay walang tiyaga, ngunit nais lamang niyang makita ang mundo at marahil ito ay makatutulong sa kanyang pagsasanay. Matapos mag-isip si Ming ay sinabi niyang sa ganito na lamang, sa hinaharap ang sinumang martial dominator ay maaaring bumaba ng bundok isang beses bawat 3 taon sa loob ng hindi hihigit sa 1 buwan at ang sinumang Supreme Master ay isang beses bawat taon sa loob ng hindi hihigit sa 3 buwan at ang sinumang martial art saint ay malayang makakapili ng oras ng pagbaba ng walang limitasyon. Nang marinig ito ng mga disciple ay labis silang natuwa at sunod-sunod na nagsigawan sa kasiyahan. Idinagdag pa ni Ming na kapag sila ay nasa labas ay dapat silang maging mababa ang profile dahil ang kanilang Heavenly Dao sect ay bago pa lamang at mababaw ang pundasyon kaya dapat nilang iwasan ang gulo hanggat maaari at sumang-ayon ang lahat. Nanatili si Ming sa Heavenly Dao sect ng 3 araw at nasiyahan siya sa lahat ng kanyang nakita. Sa ika-4 na araw ay dumating si Tianhu Shen kasama sina Meiru at Murong at pormal na pumasok sa paaralan. Si Tianhu Shen ay natural na naging Protector Elder at sina Meiru at Murong ay parehong nakakuha ng posisyon bilang Elder na may magandang sahod. Tungkol sa pagtatatag ng isang paaralan ay wala talagang karanasan si Ming kaya nakipag-usap siya kay Tianhu Shen at kay Ma Xianchao. Ang mungkahi ni Tianhu Shen ay gumastos ng pera upang bumili ng malalaking mekanismo ng pagsasanay mula sa Heavenly Machine Sect at kahit mahal ang mga ito ay epektibo naman. Ngunit ang mungkahi ni Ma Xianchao ay ganap na naiiba at naniniwala siyang maaari silang bumili ng mas malalakas na kagamitan ng pagsasanay mula sa sibilisasyong pandigma. Bukod pa rito ay naglabas si Ma Xianchao ng isang listahan na inihanda niya noon pa at ang mga nakasulat dito ay nagpalingon-lingon kay Ming.
Ang mga kagamitang ito ay ibinebenta bilang mga set na sadyang ginawa para sa pagsasanay ng mga dekalidad na sundalo at ang pagkakagawa ay sadyang napakahusay at ang epekto ay malayong mas maganda kaysa sa mga gawa ng Heavenly Machine Sect. Matapos pag-aralan ito ng matagal ay pumili si Ming ng 3 set ng Iron Killing Formation, 3 set ng Phantom Battle Formation, 1 set ng Despair Killing Formation at 1 set ng Reincarnation Death Tribulation. Ang Iron Killing Formation ay binubuo ng hindi mabilang na mga bakal na puppet na ang bilang ay maaaring dagdagan o bawasan at ang lakas ay maaaring mahina o malakas. Mula sa Martial Arts Saint hanggang sa Martial Warrior ay maaari itong gamitin sa pagsasanay, ngunit ang isang set ay nagkakahalaga ng 20 bilyong longevity coins na talagang hindi kayang bilhin ng ordinaryong puwersa. Ang Phantom Killing Formation ay may nakatagong ilusyon sa loob at may iba't ibang uri ng mga assassin puppet, battle puppet, at puppet general. Ang lakas nito ay mas mataas ng 1 antas kaysa sa Iron Killing Formation at kaya nitong sanayin ang mga disciple hanggang sa unang antas ng Martial God. Natural na mas mataas din ang presyo nito na umaabot sa 50 bilyong longevity coins bawat set. Ang Despair Killing Formation ay kayang sanayin ng mga disciple na nasa ibaba ng ika-6 na antas ng Dharma Heaven at ang presyo nito ay 150 bilyong longevity coins bawat set. Ang Reincarnation Death Tribulation ang pinakamahal na umaabot sa 380 bilyong longevity coins at kaya pa nitong sanayin ang mga disciple na nasa longevity realm. Ang 8 set ng Killing Formation ay may kabuuang halaga na 740 bilyong longevity coins at walang diskwento. Ang mga ito ang magiging pundasyon ng Heavenly Dao Sect na lubos na magpapataas sa kabuuang lakas nito. Bukod pa sa pagbili ng mga kagamitan sa pagsasanay ay nagpasya rin si Ming na bumili ng 1 set ng War Killing Formation. Ang halaga nito ay 560 bilyong longevity coins at mayroon itong 800 war puppet na nasa unang antas ng longevity realm. Kapag pinakilos ang formation na ito ay madali nitong kayang patayin ang isang 8th realm longevity na kalaban at maging ang isang 9th realm longevity ay mahihirapan din. Ang Heavenly Dao Sect ay wala pang matibay na pundasyon at kung walang malaking formation na magpoprotekta rito ay kapag dumating ang isang malaking sakuna sa hinaharap ay tiyak na mapapahamak ito. Ngunit sa tulong ng formation na ito ay magkakaroon sila ng sapat na oras upang umatras at mapanatili ang kanilang lahi. Bukod pa rito ay nagpasya si Ming na pumunta sa Spirit Demon Continent upang hanapin ang kanyang 9-star na barko. Pakiramdam niya ay hindi ito basta-basta maaagaw at kapag nakuha niya itong muli ay maaari niya itong ilagay sa Heavenly Dao Sect bilang isang makapangyarihang sandata ng depensa. Sa ganitong paraan ay tahimik na nakagasto si Ming ng 1,300 bilyon. Makalipas ang ilang araw ay dinala ni Ma Xianqiao ang War Killing Formation at ang 8 set ng kagamitan sa pagsasanay. Hindi na nakapaghintay si Ming na i-install ang mga ito at isa-isang subukan at labis siyang nasiyahan sa resulta. Lalo na ang War Killing Formation ay sadyang nakamamatay at ang sinumang papasok dito na nasa ibaba ng 9th realm longevity ay halos walang tsansang mabuhay. Nang handa na ang lahat ay tinawag ni Ming ang Spacetime Door at nagtanong kung maaari ba itong tumulong sa kanyang pagpunta sa isang lugar. Sumagot ito na natural na maaari ngunit kailangan nito ang coordinate. Umiling si Ming at sinabing wala siyang coordinate at ang tanging alam niya ay ang dating pasukan. Nagtanong siya kung kaya ba nitong kalkulahin ito at sumagot ang Spacetime Door na maaari nitong subukan. Sa isang iglap ay naglaho ang Spacetime Door at dinala si Ming sa dating lokasyon ng Demonic Cave sa Treasure Light City. Ang dating Demonic Cave ay matagal nang natabunan ng mga tao at may mga pananim pa na nakatanim sa ibabaw nito. Kumislap ang Spacetime Door ng ilang ulit at ngumiti at sinabing hindi pa gaanong matagal ang lumipas kaya may mahahanap pa itong mga bakas. Pinayuhan siyang maghintay sandali at pagkasabi nito ay naglaho ito at hindi na malaman kung saan nagpunta. Habang naghihintay si Ming ay biglang may sumigaw mula sa di kalayuan na nagtatanong kung sino siya. Nagulat si Ming at naisip kung sino ang tumatawag sa kanya sa gitna ng taniman. Nang lumingon siya ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na lumilipad papunta sa kanya at huminto sa di kalayuan at patuloy siyang pinagmamasdan. Bahagyang kumunat ang kanyang noo at nagtanong kung sino sila at sumagot ang isa sa kanila na sila ang dapat magtanong nito at ang nagsalita ay isang nasa katamtamang edad na lalaki na may galit na ekspresyon. Ngumiti si Ming at nagtanong kung ano ang kinalaman nila sa kanya at kung sila ba ang nagtanim ng mga pananim dito.
Sumigaw ang lalaki na huwag nang magsalita ng walang kabuluhan dahil iniutos ng City Lord na sinumang magtagal sa lugar na ito ay dapat dakpin agad. Nagkaroon ng pag-iisip si Ming at naisip kung may nag-aabang pa rin sa Demonic Cave at kung ang City Lord ay tumatanggap ng utos mula sa Five Elements Divine Dynasty o sa Hautian Sect. Nang makitang hindi siya sumasagot ay sumigaw ang lalaki na sumuko na siya at mariing suminghal si Ming at handa na sanang kumilos nang biglang dumaan ang space-time door at naglaho siya. Ang mga tao roon ay natulala at hindi malaman kung saan siya napunta. Naramdaman ni Ming ang pag-ikot ng espasyo at malinaw na sila ay tumatalon sa kalawakan. Nagtanong siya kung natagpuan na nito ang hinahanap at sumagot ang space-time door na natagpuan na nito at malapit na silang dumating. Pagkasabi nito ay tumapak na si Ming sa lupain ng Spirit Demon Continent at ang lahat ay pamilyar pa rin. Natuwa siya at sinabing narito na sila sa Spirit Demon Continent at maganda ang kanyang kalooban. Pagdating niya ay agad siyang nagpadala ng isang message talisman at sabik itong pinakilos at tinawag si Zhang Heng at tinanong kung nasaan ito at ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Matagal na walang tugon at nang handa na siyang sumuko ay isang mahina ngunit sabik na tinig ang sumagot at nagtanong kung ito ba ang kanyang nakatatandang kapatid. Tuwang-tuwang sumagot si Ming na siya nga ito at agad na nagtanong kung ligtas si Zhang Heng. Sumagot si Zhang Heng na siya at ang barko ay nakulong sa isang kakaibang espasyo at hindi makalabas at labis na natuwa si Ming at naisip na ang 9-star na barko at ang mga pera ay hindi pa napupunta sa 8th Master. Agad niyang sinabi na maghintay ito sandali at agad siyang pupunta roon. Hindi na naghintay pa ng utos ang space-time door at sa pamamagitan ng message talisman ay nakalkulan nito ang posisyon ni Zhang Heng. Sa isang kislap ng liwanag ay lumitaw si Ming sa loob ng isang barko at ito mismo ang kanyang 9-star na barko. Sa di kalayuan ay nakaupo si Zhang Heng sa sahig at ang kanyang mukha ay maputla at hindi maganda ang kalagayan. Pagdating pa lamang ni Ming ay naramdaman na niya ang isang kapangyarihan ng kamatayan at pagkabulok na patuloy na umaatake sa kanya at ito ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang itsura ni Zhang Heng. Sinabi ng space-time door na ito ay ang falling space at nagtaka kung bakit napunta roon ang kanyang kaibigan. Punong-puno ng kagalakan ang mukha ni Zhang Heng at sinabing alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang nakatatandang kapatid. Agad na sinabi ni Ming sa space-time door na umalis na sila at sa isang kislap ng liwanag ay dinala ng 9-star na barko ang lahat at lumitaw sa itaas ng Heavenly Dao Sect. Nang makalabas sa falling space ay agad na bumuti ang kalagayan ni Zhang Heng at mabilis siyang pinainom ni Ming ng ilang gamot at nagtanong kung ano ang nangyari. Napakasaya ni Zhang Heng at kahit mahina ang kanyang katawan ay nakangiti pa rin siya ng malawak at ikinwento na noong araw na ito ay handa na sana siyang tumulong nang biglang gumuho ang daanan at agad niyang nalaman na may masamang nangyayari kaya pinaandar niya ang barko at pilit na binutis ang hadlang ng mundo upang bumalik sa Tianyuan ngunit sa kasamaang palad ay napakagulo ng pagitan ng mga malalaking mundo at wala siyang coordinate at hindi niya malaman kung paano siya napadpad sa kakaibang espasyong ito at doon na nakulong hanggang ngayon. Tumawa si Ming at sinabing napakaswerte nito at kung hindi siya gumawa ng ganoon ay malamang na nahuli na siya ng 8th Master. Nagtaka si Zhang Heng at nagtanong kung sino ang 8th Master at isinalaysay ni Ming ang lahat ng nangyari at galit na galit si Zhang Heng at sinabing ang Hautian Sect ay sadyang walang kahihiyan at mabuti na lamang at pumasok siya sa espasyong ito dahil kung hindi ay napunta sa kanila ang pera ng kanyang nakatatandang kapatid at ang 9-star na barko. Pagkasabi nito ay ibinigay niya kay Ming ang storage ring na naglalaman ng 5,380 bilyong longevity coins. Ngumiti si Ming at sinabing malaki ang utang na loob niya sa kanyang kapatid at pinayuhan itong magpagaling ng mabuti. Ang pagkakabawi ng 9-star na barko at ng napakalaking kayamanan ay labis na ikinatuwa ni Ming at ngayon ang Heavenly Dao Sect ay isa ng matibay na base na walang kinatatakutan sa Tianyuan. Ang mas maganda pa ay ang 5,380 bilyon ay nabawi at sa perang ito ay maaari niyang gawin ang isang bagay. Sa loob ng kanyang silid-aralan sa Heavenly Dao Sect ay tinanong ni Ming ang space-time door kung narinig na ba nito ang tungkol sa unintentional purgatory. Si Lanzo ay itinapon doon ni Jiang Taishan at labis niyang sinisisi ang kanyang sarili at nais niya itong iligtas ngunit ang unintentional purgatory ay isang kakaibang malaking mundo at nang tanungin niya si Su Beijian ay sinabi nitong tanging isang Supreme God lamang ang maaaring makapasok doon. Ngunit hindi sumuko si Ming at tinanong niya ito sa space-time door.
Sumagot ang space-time door na narinig na niya ang tungkol sa unintentional purgatory ngunit ayon sa pagkakaalam niya ay ito ay nasa loob ng isang pinag-cruise na dimensyon at mayroon doon isang unintentional supreme god na pumipigil sa anumang ugnayan sa labas kaya napakalaki ng halaga upang ito ay matagpuan. Nagtanong si Ming kung anong halaga ang kailangan at ipinaliwanag ng space-time door na kaya niyang maglakbay sa lahat ng sulok ng tatlong mundo ngunit kailangan niya ng coordinate at kung walang coordinate ay kailangan niyang maghanap ng paisa-isa at ito ay mangangailangan ng napakaraming longevity coins at kahit may mahigit 5,000 bilyon si Ming ay maaaring hindi ito sapat at kung suswertehin ay maaaring hindi magtagal ay matagpuan ito ngunit kung hindi ay kahit ilang libong bilyong longevity coins o kahit ilang libong bilyong eternal coins ay maaaring hindi sapat. Mahinahong sinabi ni Ming na anuman ang mangyari ay nais niyang subukan at pagkasabi nito ay walang pag-aatubiling ibinigay ang 6,000 bilyong longevity coins sa kanyang kamay at nagtira lamang ng 330 bilyon para sa kanyang sarili. Dahan-daang bumukas ang space-time door at mula sa loob nito ay lumabas ang isang batang lalaki na may hitsurang 5 o 6 na taong gulang at ang kanyang buhok ay nakatali sa tuktok na nakapormang puso at ang kanyang pang-itaas ay isang pulang bellyband at ang kanyang pang-ibaba ay isang dilaw na maikling pantalon at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Ming. Nagulat si Ming at nagtanong kung siya ang space-time door at sumagot ang bata na maaari niya itong tawaging space-time child at ipinaliwanag na ang kanyang tunay na katawan ay ito at ang space-time door na nakita nito noon ay isa lamang niyang anyo. Sinabi ni Ming na mas maganda siyang tingnan sa ganitong anyo at ang isang pinto ay hindi magandang pagmasdan. Mariing suminghal ang space-time child at sinabing ipinakita lamang niya ang kanyang tunay na anyo dahil nakita niyang mabuti ang pagkatao nito at nagtanong kung talagang ibibigay nito ang 6,000 bilyon sa kanya at kung hindi ba ito natatakot na baka tangayin niya ito. Tumawa si Ming at sinabing siya mismo ang nagsabi na ang pera ay walang halaga sa kanya kaya ano ang kanyang ikatatakot. Tumango ang space-time child at sinabing ito ay isang tunay na taong may damdamin ngunit ang ganitong pag-aalay ay maaaring walang kapalit at kung hindi nito matagpuan ang unintentional purgatory ay hindi ba ito malulugi. Sumagot si Ming na ang pera ay maaaring kitain muli at ang mga perang ito ay kanyang kinita ngunit ang isang tao na nawala ay hindi na mapapalitan. Nang makita ng space-time child ang kanyang katatagan ay tumango ito at sinabing gagawin nito ang kanyang kahilingan at agad na hahanapin ang unintentional purgatory at ang 6,000 bilyon ay maaaring suportahan ang paghahanap ng halos isang taon at kung walang resulta sa loob ng isang taon ay dapat na itong sumuko. Sinabi ni Ming na ayos lamang ito at gawin nito ang lahat ng makakaya at anuman ang kahinatnan ay hindi siya magsisisi. Sumagot ang space-time child na aalis na siya at pagkasabi nito ay tumalon nito at naglaho at hindi na malaman kung paano nito hahanapin ang unintentional purgatory. Nang araw ding ito ay dumating si Hao Yan at ang kanyang asawang si Xiang Xiang mula sa East Mountain Royal Palace at ang mag-asawang ito ay nanatili roon sa loob ng ilang taon at nang mabalitaang bumalik si Ming ay natural na wala silang dahilan upang hindi sumunod sa kanya at ang Heavenly Dao Sect ay may maraming bagay na kailangang asikasuhin kaya tamang-tama na silang dalawa ang tumulong. Pagkatapos nito ay nagtuon na lamang si Ming sa kanyang pagsasanay at hindi na nakialam sa ibang mga bagay. Sa loob ng eternal spacetime ay natanggap niya ang pamana ng ninuno ng tao at kahit isang bahagi pa lamang nito ang nabuksan ay sadyang napakahalaga pa rin ito para sa kanya. Ang nabuksang bahagi ng pamana ay maaari niyang simulan agad na sanayin at ito ay binubuo ng 3 banal na kakayahan, 2 uri ng martial technique at isang paraan ng pagsasanay. Ang 3 banal na kakayahan ay ang Heavenly Hearing Technique, Earthly Vision Technique, at Empty Technique. Ang Heavenly Hearing Technique kapag sinanay hanggang sa sukdulan ay kayang marinig ang lahat ng tunog sa buong malaking mundo at kahit sa simula pa lamang ay napakalakas na ng kapangyarihan nito. Ang Earthly Vision Technique ay kayang makita ang lahat ng tanawin sa buong malaking mundo at ang dalawang ito ay magkasamang gumagana at may napakalawak na gamit kaya natural na nais itong sanayin ni Ming. Ang huling banal na kakayahan ay medyo hindi kaaya-aya at ito ay sadyang ginawa para sa pagnanakaw at kahit ang kalaban ay isang Dharma Heaven Practitioner o isang Longevity Realm na Master ay kaya nitong nakawin ang kanilang mga gamit nang hindi nila namamalayan. Noong una ay sumunod si Ming sa ilang mga kilalang mamamatay tao at natuto rin siya ng sining ng pagnanakaw ngunit kumpara sa empty technique na ito ay napakababa ng antas ng kanyang natutunan. Ang dalawang uri ng martial technique ay may napakalakas na kapangyarihan at ito ay ang Heaven Collapsing Fist at Earth Splitting Finger.
Ang Heaven Collapsing Fist ay kayang magsanay ng isang uri ng Heaven Collapsing Great True Force na katulad ng Receiving Great True Force at may katangiang durugin ang anuman at kapag nasanay na ito ay sadyang napakalakas at kayang wasakin ang lahat ng bagay. Ang kapangyarihan ng Earth-Splitting Finger ay nasa hinlalaki at kapag nasanay na ito ay kailangan lamang marahang idiin sa lupa at ito ay mabibiyak at ang mga bato ay magsisilindol at lalabas mula sa ibabaw upang saksakin ang mga kalaban at sa pamamagitan ng pagsasanay ng martial technique na ito ay mapapalago ang isang Earth-Splitting Great Potential sa loob ng katawan. Tungkol naman sa huling paraan ng pagsasanay ay tinatawag itong Heavenly Deeper 72 Transformations at kapag nasanay na ni Ming ang 72 pagbabago ay magkakaroon siya ng 72 buhay at kung ano ang kanyang ibahin ay magiging tunay na ito at hindi lamang sa anyo kundi maging sa diwa at ang paraang ito ay nagpaalala kay Ming ng isang nobela mula sa mundo ang Journey to the West kung saan si Sun Wukong ay nagsanay din ng 72 pagbabago at mayroon ding isang Ruyi Golden Staff at siya ay nagsasanay ng Heavenly Deeper 72 Transformations at mayroon ding Ruyi Staff kaya maraming pagkakatulad ang dalawa. Nang mabuo ang kanyang Divine Infant ay ang kanyang karunungan ay tumaas ng higit sa 10 ulit at sa loob lamang ng ilang araw ay natutunan na niya ang 3 banal na kakayahan at pagkaraan ng ilang araw pa ay natutunan ang Heaven Collapsing Fist at Earth Splitting Finger at makalipas ang kalahating buwan ay natapos din ang 72 pagbabago at ang kanyang bilis ay ikinagulat maging ng kanyang sarili. Dahil sa kanyang sigla ay sinanay pa niya ang mga hindi pa niya naisasagawa na Return ng Origin Great True Force at ang Heaven and Earth Great Potential at lalo na ang Heaven and Earth Great Potential ay lubos na nagpapataas ng potensyal kapag nasanay na at ito ay may 13 antas at sa isang pagkakataon ay naabot niya ang 9 na antas at ang kanyang potensyal sa loob ng kanyang katawan ay tumaas ng hindi malaman kung ilang ulit. Nagsanay si Ming ng sarado ang pinto at hindi nakialam sa mga panlabas na gawain at mabilis na lumipas ang 2 buwan. Isang araw ay biglang yumanig ng malakas ang Tianyuan ng walang anumang babala at sa isang iglap ay hindi mabilang na mga tahanan ang naging durog na bato at napakaraming kagubatan at bukirin ang nawasak at ang mga namatay at nasugatan ay hindi na mabilang. Agad siyang nagising at nagtanong kung ano ang nangyayari at maging si Ma Xianqiao at ang iba pa ay namutla at umiling. Bahagyang kumunat ang noo ni Ming at biglang may naalala at namutla siya at sinabing malamang ay nagising na ang Devouring Parasite. Ang Devouring Parasite ay isang sinaunang demon god, isang masamang dragon na nasa ikawalo o ikasyam na antas ng longevity at may malaking posibilidad na tangkain itong maabot ang posisyon ng Supreme God. Ayon sa mga pagtaya ay malapit nang magising ang masamang dragon at ang pagyanig ng lupa ay malamang na senyales ng kanyang paggising. Nang marinig ng lahat na ang Devouring Parasite ay lumitaw na ay labis silang nagulat at namutla at dapat malaman na ang Devouring Parasite ay may katawan ng isang masamang dragon at may lakas ng 9 na antas ng longevity kaya ang kanyang tunay na kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa ordinaryong nasa 9 na antas at napakahirap itong talunin. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita ay muling yumanig ng malakas ang lupa at isang pulang liwanag ang pumailan lang mula sa kanluran at hindi nagtagal ay natakpan na nito ang buong kalangitan at sa wakas ay binalot ang buong Tianyuan at ang amoy ng dugo ay kumalat sa hangin na kahit ang mga ordinaryong tao ay naamoy ito. Nagtaka ang lahat at nagtanong kung ano ang nangyayari at agad na ginamit ni Ming ang kanyang Earthly Vision technique at nakita niyang sa layong milyon-milyong milya ay bamuka ang lupa at isang napakalawak na Blood River sa ilalim ng lupa ang pumaitaas mula sa bitak at hindi mabilang na mga nilalang ng Blood River ang malupit na lumabas at sumugod sa lahat ng nakikitang nilalang sa Tianyuan at mabilis silang nilamon. Galit na sinabi ni Ming na ito ang Blood River at namutla siya. Nakapasok na siya roon noon at ang kanyang nakita ay isang maliit na bahagi lamang at sinabi sa kanya ni Ruzu na sa kailaliman ng lupa ay may mas malawak pang Blood River at tila ito ay itinaas ng isang hindi malamang puwersa patungo sa ibabaw at ang hindi mabilang na mga nilalang nito ay sasalakay sa mundo at ang mga tao ay muling magdurusa. Nang marinig ng lahat ang pinagmulan ng Blood River ay sunod-sunod silang nagpakita ng pag-aalala at nagtanong si Meiru kung ang 5 Elements Divine Dynasty at ang 4 Great Divine Lands ay tiyak na kikilos ngunit malamig na tumawa si Ming at sinabing hindi siya sigurado. Isang malakas na dagandong ang narinig at isang pulang liwanag ang naging isang haligi ng liwanag na tumagos sa langit at tila binutis nito ang kalangitan at sa walang hanggang kalayuan ay bumuo ito ng isang pulang lotus na trono at sa ibabaw nito ay may isang aninong tao na nakasuot ng pulang balabal at ang kanyang balbas ay mahaba at ang kanyang kilay ay maitim at ang kanyang mga mata ay malinaw at hindi matukoy ang kanyang edad.
Nang makita ang halimaw na ito ay ang Four Great Divine Lands at ang Five Elements Emperor ay namutla at sunod-sunod na napasigaw at nagtanong kung ang Ancient Blood Demon ay buhay pa. Malinaw na ang Ancient Blood Demon ay kapantay ng Devouring Parasite at ang kanyang paglitaw ay agad na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga Longevity Realm na Master. Isang malakas na tahol ng dragon ang narinig at isang abo-ubong masamang dragon na may habang 1,000 milya ang dahan-daang pumaitaas at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng daan-daang milyang pulang apoy at ang kanyang buntot ay kumampay at winasak ang langit at lupa at hindi mabilang na mga nilalang ang naglaho at sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay ang lahat ng deity at maging ang mga Longevity Realm na Master ay nanginginig ang mga katawan at bumuo ito ng ganap na presyon. Tumawa ang Blood Demon sa ibabaw ng pulang lotus na trono at binati ang Devouring Parasite at sinabing muli silang nagkita. Pinagmasdan siya ng Devouring Parasite at nagsalita sa wika ng tao at sinabing ito ang kanyang teritoryo at mas mabuting umalis ito. Mariing suminghal ang Blood Demon at sinabing noong siya ay naghahari sa mundo ay isa pa lamang itong uod. Umungal ang Devouring Parasite at sinabing huwag itong magmagaling at sa tulong ng mga pagkaing ito ay nais niyang maabot ang Eternal Realm at huwag itong manggulo. Tumawa ng malakas ang Blood Demon at sinabing ang Devouring Parasite ay sadyang hangal at ang Eternal Realm ay hindi ganoon kadaling maabot at kahit bigyan pa ito ng 1,000,000 taon ay wala itong pagkakataon. Galit na galit ang Devouring Parasite at umungal at nagtanong kung sa akala nito ay hindi niya ito kayang kainin. Mariing suminghal ang Blood Demon at sinabing kumain ito ng mga tao at gawin ang nais nito at sila ay hindi makikialam sa isa't isa at kung nais nitong mag-isa ay huwag itong magtaka kung hindi niya igagalang ang kanilang dating pagkakaibigan at papatayin niya ito ngayon. Ang dalawang halimaw ay nagbanggaan at ang mga malalakas na nilalang ng Tianyuan ay nagkahalong damdamin at hindi nila alam kung dapat silang matuwa o malungkot. Tila alam ng Devouring Parasite na mahirap kalabanin ng Blood Clan at matapos mag-alinlangan ay galit na sinabing hanggat hindi ito manggugulo ay hindi na niya ito papakialaman. Pagkasabi nito ay pumilipit ang kanyang napakalaking katawan at sumugod sa isang mataong lungsod at mula sa malayo ay sumipsip siya ng malakas at isang alimpuyo ang nabuo at ang malakas na higop ay pumulupot sa bawat tao sa loob nito lalaki man o babae matanda o bata sanggulman at silang lahat ay pumasok sa alimpuyo at naging dinurog na laman at dugo at sa wakas ay pumasok sa bibig ng Devouring Parasite. Isang matandang lalaki ang yamakap sa lupa at umiiyak ng malakas at nagtanong kung bakit nangyayari ito at kung ano ang kanilang nagawang kasalanan at kung bakit sila dumaranas ng ganitong sakuna at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at galit. Sumigaw ang mga tao at nagtanong kung nasaan ang Five Elements Emperor at ang mga deity at kung bakit hindi sila dumarating upang iligtas sila ngunit walang sumagot at ang Five Elements Emperor ay hindi tumugon at ang mga deity ay hindi rin at ang mga tao ay patuloy na iniipit paitaas at ang kanilang mga pag-iyak ng kawalan ng pag-asa ay patuloy na naririnig at sila ay giniling ng alimpuyo at naging dugo at nilamon. Hindi nagtagal ay naubos ng Devouring Parasite ang isang buong lungsod na may mahigit 100,000,000 tao at nagpatuloy sa pangalawang lungsod. Sa kabilang panig ay hindi rin nagpahinga ang Blood Demon at itinuro niya ang kanyang daliri at ang napakalaking Blood River ay lumipad sa ere at bumalandra sa buong Tianyuan at patuloy na naglabas ng mga sanga na kumalat sa bawat lupain at bumuo ng makapal na tulad ng sapot ng gagamba na bumalat sa bawat lungsod at bawat nayon. Pagkatapos ay naglabasan ang hindi mabilang na mga nilalang ng Blood River at malupit na sumugod sa mga tao. Isang babae na may karga na sanggol ang tumakbo ng buong bilis ngunit saan siya tatakbo at ang kanyang harapan ay Blood River at ang kanyang likuran ay ilog din ng dugo at patuloy na naglalabasan ang mga halimaw at sa wakas ay mapait siyang ngumiti at ginamit ang isang kutsilyo upang magpakamatay.